Ipinaliwanag na ng Korte Suprema kung bakit ibinasura ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na pigilan ang pag-aresto sa kanya. Sabi ng Korte, nasa imahinasyon lang ni de la Rosa ang sinasabi niyang paglabag umano sa kanyang mga karapatan. Nakatutok si Maki Pulido. Hindi nagpaligoy-ligoy ang Korte Suprema sa pagdetalye ng mga dahilan kung bakit ibinasura ang hinihinging temporary restraining order at status quo anti-order ni Senator Bato de la Rosa laban sa pag-aresto sa kanya sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon sa Korte Suprema, tila mas nasa imahinasyon ni de la Rosa kesa sa realidad ang sinasabi niyang paglabag sa kanyang karapatan laban sa iligal na pag-aresto. Unang-una sa lahat, sabi ng Korte, wala naman daw malinaw na karapatang kailangang protektahan kay de la Rosa. Binigyan pa nga raw siya ng protective custody ng Senado dahilan kung bakit hindi naisilbi ang warrant ng ICC at napigil ang kanyang pag-aresto. Bigo raw si de la Rosa na ipakitang may matinding pangangailangan para sa pag-i-issue ng TRO upang mapigilan ng irreparable injury o matinding pinsala. Dahil wala naman daw malalabag na karapatan, wala raw mangyayaring irreparable injury. Dahil hindi naman daw naipakita ni de la Rosa na nararapat siyang mabigyan ng TRO, hindi na rin nag-issue ng status quo anti-order. Sa 15 mahistrado ng Korte Suprema, 9 ang pumabor na ibasura ang petisyon ni de la Rosa, 5 ang kontra sa desisyon at 1 ang hindi bumoto. Sa concurring opinion ni Justice Alfredo Benjamin Caguioa, sabi niya, hindi dapat sagipin ng Korte ang isang personalidad, lalo na isang public officer na humaharap sa kasong mass murder na kailangang maidala sa International Criminal Court. Hindi raw dapat magresulta ang mga aksyon ng Korte para protektahan ang mga nasa kapangyarihan. At hindi raw dapat hayaan ang impunity o kawalan ng pananagutan dahil Korte Suprema ang huling tanggulan para sa proteksyon ng walang kapangyarihan. Dapat mag-ingat din daw ang Korte na magamit na politikal na basahan para linisin ang mga taong may dugo sa kanilang mga kamay. Sabi pa ni Caguioa, malinaw daw na hindi kailangan ng hiwalay na warrant mula sa isang hukom sa Pilipinas para ipatupad ang pag-aresto sa mga kasong hawak ng ICC, taliwas sa argumento ni de la Rosa. Sa separate concurring opinion ni Associate Justice Marvic Leonen, ipinunto niyang inukupa ni de la Rosa ang pinakamataas na posisyon ng institusyong inatasang protektahan ang mamamayan, pero batay sa mga alegasyon, naging sentro ng programa sa mga pagpatay sa bansa. Hindi rin daw maaaring hinging suspindihin ang operasyon ng batas sa ngalan ng patas na pagtrato nang hindi isinasang-alang-alang ang anyay voiceless dead. May mga judicial remedies naman daw sakaling maaresto si de la Rosa. Ang ilan dito, ipinunto ni Associate Justice Rodil Zalameda sa kanyang separate concurring opinion. Kung sumuko raw si de la Rosa sa ICC, maaari itong humingi sa ICC ng interim release o ibang provisional liberty tulad ng nakasaad sa Rome Statute. Sa dissenting opinion ni Justice Ricardo Rosario, sinabi niyang umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 17, 2019, kaya anumang warrant na inisyu matapos nito, maituturing na paglabag sa soberanya ng bansa. Sinabi naman ni Justice Ramon Paul Hernando sa kanyang dissenting opinion na walang domestic judicial process na pinapayagan ng pag-aresto o pag-surrender ni de la Rosa. Kinukuha pa ng GMA News ang panig ni de la Rosa tungkol dito. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.